Dakilang Diyos, mga nimahal, sa Lord. So mga nimahal, bago tayo pupunta doon sa ating pag-aralan, sa hapong ito, tayo po'y manalangin muna sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O dakilang Ama, malapay ng Jesus, narito kami sa hapong ito. Lubos-lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkaloob mo sa aming sa buong araw na ito sa kalakasan. Higit sa lahat sa iyong matamis na presensya aming nadarama kanina, malapay noon. Patuloy mo kaming aliwin sa oras nito, sa iyong tamis na presensya sa oras nito, malapit noon. Hallelujah. Maging masayang salita sa oras nito, pagdalhin sa iyong lingkod, ito ay langis at basbasan mo ito. Sa unat dalangin pagluhod ng kagalang-galang, ng mga pastor, evangelista, Willis Almeida, malapit noon. Tulungan mo yung lingkod sa oras nito, ikaw magsalita sa oras nito, hindi sa ganang akin, malapit noon. Hallelujah, ikaw mag-deliver sa iyong salita sa oras nito, gamitin mo lamang ang katauhan ng iyong lingkod sa oras nito, malapit noon. Hallelujah. Sa ganang aking wala kong magagawa kung wala ka, malapay noon. Hallelujah. Kaya lahat ng gawa ng kaaway, distraction sa oras nito, aming sama-sama palayasin sa pangalan ni Jesus. Cast out! Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Sa magandang hapon na po sa atin lahat. So, lahat magsigaw lang. Praise the Lord. Praise God. Kaya mga minamahal, we give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, Jesus Christ. So we give the double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Weldy E. Almeida. And also the beloved Assistant Pastora Lina C. Almeida, and also greeting to the beloved family, Almeida families, and brethren and visitor, and everybody shout, praise the Lord. Praise God. So mga nimahal, magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. At sa mga televiewers natin dito, mga naman, nakasubaybay sa banal na gawain dito sa Gifu Outreach, binabati natin sila ng magandang hapon na po sa kanilang lahat. At sa atin dito, magandang hapon, dati at baguhan. Magandang hapon sa ating lahat. So palakpakan natin muli ating dakilang Diyos, mga inimahal. Praise God. Sapagkat December 1 na tayo ngayon. Amen. So ang mga ninong-ninang, nakahanda na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung sino yung maraming linudhan, talaga, nandyan talaga yung pagpapala. Amen. Praise the Lord. So mga mahal, itong ating pag-aralan sa oras nito, was thine heart from wickedness. Bakit mga mahal? Kasi Pasko na ngayon eh. Amen. December 1 na tayo ngayon. Ang lahat magsigol, praise the Lord. Amen. Kaya maraming, alam mo yung star na yan, yung malaliit na star, anong ibig sabihin yan? Mahal? Ibig sabihin nga, may Kristo ka sa puso. Amen. May pag-ibig, love. Amen. Lahat magsigaw, praise the Lord. Bakit si Kristo bumaba dito sa lupa? Dahil sa pag-ibig. Amen. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat tao sa ibabaw ng mundo. So, palakpakan natin muli ang salita ng Diyos. Praise God. So, mga nimahal, bakit ito ang napili natin ating pag-aralan? Was thine heart from wickedness? Bakit, mga nimahal? Sapagkat ang puso ng tao, ito ang magdaraya. Amen. Masama sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Amen. Hindi mo maturuan ang puso. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. So, ito ang ating basahin, mga animal, una nating verse. Dito sa sinabi, hallelujah, sa hukbo ng mga Israelita. Dito sa Jeremiah. Praise the Lord. 14, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 4, ang talata po'y 14. Ito pagkasabi, O Jerusalem, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan
upang ikaw ay maligtas. Hanggang kailan titigil sa loob mo ang iyong masasamang pag-iisip. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan natin muli ang salita ng malapay noon. So, anong sabi ni Prophet Jeremias dito, Manimal? Sinabi niya, O Israel, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan. Bakit sinabi? Hallelujah, sa salita ng Diyos, O Israel, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan. Sapagkat ang Israelita, Manimal, matigas ang puso. Amen. Suwail palagi nagmumurmur, palagi nag-question sa kanilang puso, isip, kahit pinagkain na sila ng mana ng Diyos, sa pamagitan ng kamay ni Moises, mga animal, nandiyan pa rin ang kanilang katigasan sa kanilang puso. Amen? Kaya sabi ni Jeremias, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan upang ikaw ay maligtas. Maligtas. Amen? So yung maligtas ang importante, mga animal. Pag marumi pa lang ating puso, ang kaligtasan wala sa atin. Lahat magsihola, praise the Lord. Amen? Kasi sabi dito, maligtas, upang maligtas. Amen? So, kailangan pala linisin natin ang ating puso, mga animal. Sapagkat ito ang nagdala ng ating kaligtasan. Amen? Kaya sabi dito, upang ikaw ay maligtas, hanggang kailan titigil sa loob mo ang iyong mga masasamang pag-iisip. Bakit? Sa puso nanggaling ang masasamang pag-iisip. Lahat magsiwala, praise the Lord. Magmula sa puso, lumabas dito sa isip natin, pumunta sa ating isip at lumabas sa ating labi. Kaya sabi nga, yun ang makapahawa. Amen? Nakakahawa sa tao. Yung lumalabas sa ating isip, bibig, magmula sa ating isip. So, bakit pinaiwasan ito? Sabi ni Prophet Jeremias, nga hugasan ang ating puso sapagkat marumi ang puso puso ng tao, mga nimahal. Amen? Kaya ating balikan diyan sa 4. Anong sabi diyan sa 4? Jeremias chapter 4, verse 4. Praise the Lord. Ito po sa Jeremias 4, talata po 4. Magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Juda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kaputan ay sumigalbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Amen. So, palakpakan natin muli salita ng Diyos. Sa lahat magsihola, praise the Lord. So, sabi dito, magsipagtuli. Ibig sabihin naman, magsipagtuli, na ayusin ang iyong, baguhin ang iyong puso. Amen? Masipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso. So, alisin natin lahat ng kasamaan ng ating puso, mga mahal. Amen? Yung maling akala, galing sa puso yun. Alat magsigawa, praise the Lord. Amen? Yung naglalait tayo, galing sa puso yun. Amen? Yung nagtisira tayo sa ating kapwa, galing sa puso yun. Yung nagsasalita tayo ng kasinungalingan, galing sa puso yun. Amen? Lahat magsigawa, praise the Lord. Amen? Kaya, alisin daw natin yun, mga nimahal. Ayon sa unang nabasa natin, para tayo ay maligtas. Amen? Sapagkat, pag marumi ang ating puso, mga nimahal, marumi din ang ating panglabas. Amen. Lahat magsihola, praise the Lord. Bakit, mga nimahal? Kasi galing sa puso, lumalabas ang rumi. Amen? Kaya, dumi din tayo sa paningin ng kapwa natin. Amen. Lahat magsihola, praise the Lord. Kahit ano pang tago natin, mga nimahal, lalabas talaga. Amen. Kaya walang makatago sa mata ng Diyos. Amen. Nakikita sa ating dakilang Diyos ang lahat ng kaanyuhan natin. Maging man sa ating pag-upo, paghiga, paglakad, nakikita sa ating dakilang Diyos. Maging mga ating salita na tanto sa ating dakilang Diyos. Amen. So lahat magsihola, praise the Lord. Bakit natanto sa ating dakilang Diyos, sa ating salita? Sapagkat galing dito sa ating puso bago tayo magsalita.
Amen. So, galing sa ating puso, bago tayo magsalita, sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa ating kanyuhan. Doon sa ating puso, tumitingin ang ating dakilang Diyos. Amen. So, darating tayo doon mamaya, mga mahal. Amen. So, palakpakan natin muli ang salita natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, ano pang sabi dito sa Proverbs, mga mahal? Kaya talaga, ingatan natin ating puso. Sabi ni Haring Solomon sa kanyang kawikaan, sa kanyang sulat, ating basahin dito sa Proverbs 4:23 hanggang 24. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 4, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ito pagkasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat tinadaluyan ng buhay. Sa 24, ihiwalay mo sa iyo ang masamang ang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan natin, masipag palakpakan ang salita ng Diyos. Amen? Alat masiguro, praise the Lord! Kaya sabi dito, mga inimal, for they are life unto those that find them. Amen? And health to all their flesh. So, yung po, mga inimahal, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, put away from the forward mouth and perverse lips, put far from thee. Amen? Ibig sabihin ng mahal, parang iwasan, ilayo. Amen? Kaya ingatan mo ang iyong puso. Hiwalay mo sa iyo ang mga masamang bibig at ang mga suwael na labi at ilayo mo sa iyo. So yung ilayo daw natin, sabi ni Haring Solomon, mga animal, itong nagsulat nito, matalino sa buong mundo. Amen. Nga ilayo daw natin, natanto niya nga walang kabuluhan at pag nandito pa sa buhay ng taong ito. Itong mga bagay na ito, mga animal. Kaya sabi niya, kaya sumulat si Haring Solomon nga, hiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. So, ibig sabihin yung masamang bibig, mga inimahal, yung nagsasalita ka ng hindi mabuti. Amen? Yung nagparatang ka sa kapwa mo. Amen? Nagbibintang ka sa iyong kapwa, mga inimahal, sinisira mo yung kapwa mo, galing sa iyong bibig, yung pala ang masama sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Haring Solomon, ang suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Ibig sabihin na mahal, pag nandito pa yan sa ating mga animal, suwail na labi ang paningin ng Diyos sa atin. Ang lahat magsihola, praise the Lord. So, kailangan ilayo mo, ilayo daw natin yan, mga animal. Bakit mga animal? Sapagkat chosen tayo, generation, chosen tayo sa ating dakilang Diyos, mga anak tayo ng Diyos. Amen. Hindi na tayo anak sa suwail nga, yung sinatawag nga kaaway ng Diyos. Amen? Walang iba, si Satan, mga mahal. Praise the Lord. So yun po, mga mahal, kailangan alisin na natin ito sapagkat malapit ng 25. Pasko. Amen? Ilang linggo na lang, Pasko na. Ibig sabihin mo naman, pag Pasko, nandiyan ang pagbibigayan, pagmamahalan. Amen? Paano natin matawag pagbibigayan, pagmamahalan pag nandito pa to? Amen? Nandito pa sa atin ito. Useless, mga animal. Amen? Kaya sabi nga ni Prophet Isaias, ang mga tao na ito, ginagalang nila ako sa kanilang labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. So, mahirap, mga inimahal. Amen? Kailangan alisin natin yan, mga inimahal. Linisin na natin ang ating mga puso, mga inimahal, sapagkat 2025 na, mga animal, isang buwan na lang. Amen. Yung naiwan natin 2023, 2024, nga mga suwail nga puso, mga sinungaling nga puso, mga animal, kailangan baguhin na natin, mga animal, linisin na natin ang ating puso, mga animal, para hindi na tayo, hallelujah, maging makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat masigolo, praise the Lord. Amen. So yun po, mga animal, kailangan baguhin na natin ang ating sarili. Amen. Sayang, mga animal, pagdating ng ating dakilang Diyos dito, manat na lang ating
katawan, nandito itong mga bagay na ito sa ating pinag-aralan, mga animal, 100% maiwan ka sa rapture. Amen. Hindi ka talaga madala. Bakit? Ito'y karumihan sa mata ng Diyos. So walang marumi nga madala, makapunta doon sa langit, mga animal, kundi yun lang malinis na puso. Amen. Lahat mo si all over the Lord. So kailangan natin ingatan. Kaya nga sabi nito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Dinadaluyan ng buhay. Ibig sabihin nun, forever nga, everlasting life, forever, mga animal. Amen? Kaya dinaluyan ng buhay. So buhay ang pinag-ingatan dito, mga animal. Amen? So kailangan pala ingatan natin ng buong sikap ang ating puso, mga animal. Ang lahat magsiyola, praise the Lord. Amen. Kaya ihiwalay mo sa iyo ang mga samang bibig at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Yun ang sabi ni Hari Solomon, mga inimahal. So, bakit, mga inimahal? Sapagkat natanto sa Diyos ang ating pagkaanyuhan. Kaya sinabi ni Hari Solomon, mga inimahal, isulat siya nga, ihiwalay. Sapagkat nakita sa Diyos ang lahat ng ating kaanyuhan. Walang nakatago, mga inimahal, kahit saan ka tumago, saan ka luluklok, nakita ka sa mata ng Diyos, nakita tayo. Kaya sabi dito, mga animal, sa sulat ni Haring David, mga animal, dito sa Salmo 139 verse 1 hanggang 4, at ibasahin. Praise the Lord. Dito po sa unang aklat ng mga awit, 139, 1 hanggang 4. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan at ang iyong kilala ang lahat kong mga lakad, sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natalastas mo ng buo. Amen. So, palakpakan natin muli salita ng Diyos. So, maliwanag, mga animal, wala pa daw ang salita lumalabas sa ating labi, pero natalastas na sa Diyos ng buo. Amen? So, walang nakatago pala sa tao sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya, O Lord, thou hast searched me and know me. Amen? So, na tanto ng Diyos, alam niya, mga animal. Sabi nga ni Haring David nga, siyasatin mo ako malapay noon. Amen. Kaya yung po, mga animal, ang sa ating dakilang Diyos ni Haring David, mga animal, nga, humingi siya ng malinis na puso. Sabi ni Haring David, O Diyos, siyasatin mo ang aking puso, saliksikin mo. Kung saan siya nagkulang, saan siya nagkakasala. Kaya yun ang dapat nating gawin, mga minamahal, pag magpupuri tayo, manalangin tayo sa ating bahay, tuwing umaga, hapon, yun ang kailangan natin. Sabihin natin, Panginoon, siyasatin mo ang aking puso, saan ako nagkulang, saan ako nagkakasala sa iyo. Ipalaala sa ating dakilang Diyos. Amen. Pag nagkakasala ka, takpan mo, hindi ka nakatakip. Bakit? Nakikita daw sa mga Panginoon kahit saan tayo. Amen? So maliwanag, Panginoon, pagkasabi dito, manimahal. O Panginoon, iyong siyasatin ako at nakilala ako. So nakilala tayo kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Imagine mo, ang ating pag-isip, nakilala, natanto sa ating dakilang Diyos sa malayo. Bakit malayo? Sinabi dito, nandoon ang ating dakilang Diyos sa kanyang luklukan, nakatingin sa lahat ng anak ng tao sa ibabaw ng lupa. Nakita niya kung anong iniisip ni brother, ni sister. Amen? Ang lahat masigolo, praise the Lord. So walang nakatago sa ating mga nimahal. Amen? Kung may nakakasala man tayo, madali lang. Panginoon, patawarin mo ako, nakakasala ko, tao lang ako, malapit na nagkamali ako. Pagkatapos doon ka lumapit sa iyong kapatid, nagawaan mo ng kasalanan, brother, sister, patawarin mo ako, nagkamali ako sa aking salita. Amen?
So, nandiyan ang kanlong agad sa ating dakilang Diyos. Amen. So, yun po ang importante, mga iniman. Magpapatawaran tayo. Lahat masiwala, praise the Lord. Amen. Wala namang perpektong tao dito sa ibabaw ng lupa nga hindi nakakasala. Amen. Tayong lahat ay puro makasalanan, walang nakakaabot sa pamantayan sa biyaya ng Diyos. Tandaan po natin, manimahal. Puro tayong makasalanan. Subalit, ang hiningi lang sa ating dakilang Diyos sapagkat natanto niya ang ating pag-isip sa malayo. We confess our sin. Ang lahat ba sigaw, praise the Lord. Amen. Yun lang importante, mga animal, nga mag-submit tayo sa ating kasalanan. Huwag nating ilihim, mga animal, sapagkat walang nakatago sa harapan ng Diyos. Ang lahat ba sigaw, praise the Lord. Praise God. Bakit, mga animal? Sapagkat ang Diyos hindi tumitingin sa kanyuhan natin, o kataas-taasan man, o kapugiat, kagwapuhan, kagandahan natin, mga animal. Kundi tumitingin ang Diyos sa looban ng yung kinabuturan ng puso. Ang lahat magsihola, praise the Lord. Kaya si Samuel, inutusan niya nga magbasbas, pumili sa anak ni Isay, nga basbasan ng langis para maging gawing hari sa Israel. Subalit yung 7 anak ni Isay, pinadaan sa harapan ni Samuel. Walang nakapasa kahit isa. Kahit magandang katawan, wala. Sabi ni Samuel, Isay, ito na ba ang lahat mong anak? Sabi ni Isay, mayroon pa. Nagbantay ng tupa, si David. Sabi ni Samuel, hindi tayo upo dito kung walang mapasbasan sa anak mo. So, pinatawag si Haring David. Si David, bata pa, mga animal, musmus pa. Pinadaan sa harapan ni Saul. Sabi ni Saul, ito ang karapat-dapat. Una, pinadaan, sabi ng Panginoon, hindi. Pangalawa, hindi. Hanggang sa pangpito, hindi. Bakit? Sabi ng Malapinon, hindi ako katulad ng tao tumitingin sa mukha, kundi ako tumitingin sa puso. Ang lahat magsihola, praise the Lord. Amen. Kung si Saul, mga animal, kung hindi niya sinunod ang salita ng Diyos, yung unang pinadaan ni Isay, ang anak niya nga, gwapong tao, maganda, mataas, siguro binasbasan na ni Saul. Amen. Bakit? Tumingin si Saul sa mukha, hindi sa loob. Subalit ang Diyos sa loob tumingin. Amen. Kaya sa bawat isa sa atin dito, manimahal ang Diyos tumitingin sa ating puso. Amen. Walang nakatago sa Diyos. Kung ano mga minimuni sa ating puso, alam ng Diyos. Amen. Kaya mga animal, sa oras na ito, kailangan baguhin na natin, alisin na natin yung mga masamang puso natin. Amen. Yung magdali tayo mag-conclusion. Galing sa puso yon. Magdali tayo mag-judge. Galing sa puso yon. Masama yon. Ang lahat magsihola, praise the Lord. Amen. Kaya ating basahin dito sa 1 Samuel 16 verse 7. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Samuel, Kabanata 16, ang talata po 7. Itong pagkasabi, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gayas ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. So, palakpakan natin muli ang salita ng Diyos. Ang lahat magsigaw, praise the Lord. So, yung po ang sabi ng Panginoon kang Haring Saul, mga animal, nga hindi siya tumitingin sa mukha, kundi dito sa puso ng tao tumitingin ang Diyos. Amen. Kaya sa puso pala, tayo, hallelujah, tinitingnan ng Diyos. Amen. So, yung po, mga animal, kaya si Haring Solomon, mga animal, humingi siya ng katalinuhan sa ating dakilang Diyos, sa kanyang puso, para karapat dapat siya magdala ng hukbo ng Israel.
Ang lahat mo si all praise the Lord. Bakit hiningi ni Solomon ang iyong katalinuhan? Sapagkat ang katalinuhan sa puso, mga animal, diyan lahat, mga animal, ang magawa mo ang lahat. Amen? So, nandiyan ang gabay ng Diyos kung matalino ay yung puso galing sa ating dakilang Diyos. Lahat magsiolo, praise the Lord. Kaya hiningi ni Solomon, give therefore my servant an understanding heart to judge thy people that I may discern between good and bad. Amen? Ibig sabihin, malaman niyang yung mabuti at hindi. Amen? Kaya matalino ang kanyang hiningi nga puso sa Diyos para alam niya ang mabuti at hindi nga kanyang mausgahan, kanyang hallelujah, mga panghawakan, mga minamahal, ang malaking hukbo ng Israelita. Amen? So, basahin natin, mga minamahal, dito sa 1 King 3:9 hanggang 10. Praise the Lord. Dito sa unang mga aklat ng mga hari, 3, talata po ay 9 hanggang 10. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? Sa 10, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. Amen. So, palakpakan natin muli sa salita ng Diyos sa lahat mga sigaw. Praise the Lord. So, nalulugod ang Diyos sa hiningi ni Hari Solomon. Kahit patuloy natin basahin niya mga animal, mahaba na eh. Kaya ang lahat ng kanyang hiningi, binigay sa ating dakilang Diyos, ang hindi niya hiningi, idiniragdag sa Diyos. Amen. Ang kayamanan, ang karangalan sa buhay, ang kapangyarihan. So, yung po mga animal, hindi hiningi ni Solomon yung kayamanan, karangalan sa kanyang buhay, subalit ang hiningi lang niya, isa lang. Mga animal, ang matalinong puso. Subalit, nakita sa Diyos, natanto sa Diyos, ang kanyang hiningi, kaya nalulugod ang ating malapinon. Dahil nalugod ang ating dakilang Diyos, binigyan pa niya siya ng bonus. Ano yung bonus? Yung kayamanan, karangalan sa buhay. Lahat magsiulaw, praise the Lord. Amen? Kaya ganun din sa kanyang ama. Si Haring David, mga animal. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen? Sabi niya, David, likhaan mo, Diyos, ng malinis na puso. Amen. Ang lahat magsigaw, praise the Lord. So, kailangan talaga ang ating hingin palagi sa araw-araw yung malinis na puso. Amen. Sapagkat dito tayo dinadeceive sa kaaway dahil sa ating puso. Ang lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. Ang ginagamit sa kaaway ngayon, puso natin. Papunta sa isip, papunta dito, nandiyan yung distraction. Nandiyan yung pagkabahagi. Amen? Hindi nagkaintindihan. Ang lahat may siguro, praise the Lord. Amen. Dahil doon sa puso, mga animal, kailangan linisin natin. So ating basahin yung sabi ni Haring David, Psalms 51 verse 10 hanggang 12. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 51, ang talata po ay 10 hanggang 12. Ito pagkasabi, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa 11, huwag mo akong palisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sa 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. So, palakpakan natin muli ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya sabi dito sa 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Kaya yun ang ating kailangan, mga inimahal. Hingiin natin sa Diyos, tuwing tayo nagpupuri, ibalik ang kanyang matamis na presensya. Ibalik sa Diyos ang ating kasigasigan sa paglilingkod. Ang lahat magsigolo, praise the Lord. Kailangan pala, mga animal, ang kanyang banal na espiritu na hindi lalabas sa atin. Amen?
Hallelujah. Kaya sabi nga, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin. Amen. Kaya pagbawiin sa Diyos ang santong Espiritu sa atin, masurable ang ating buhay. Amen. Walang direction. Bakit mahal? Wala nang mag-guide sa atin. Amen. Ang banal na Espiritu ng Diyos, yun ang mag-guide, magtuturo sa ating landas, sa ating daanan. Ang lahat magsigula, praise the Lord. Amen. Lalabas, babawiin sa Diyos ang kanyang Espiritu pag marumi ang ating puso. Amen. Sa madaling salita. Ang lahat magsigula, praise the Lord. Amen. Kaya importante ang puso natin malinis sa harapan ng Diyos. Amen. Yung pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ang lahat magsigula, praise the Lord. Amen. Bakit mga animal? Sapagkat ang puso, the heart is deceitful above all things. Amen. Kaya ang puso, deceiver sa lahat ng bagay sa ibabaw sa aspeto ng tao. Ang lahat magsigula, praise the Lord. Amen. Kaya yun ang hiningi ni Haring David, nga likhaan siya ng malinis na puso. Sapagkat alam niya, ang puso ay deceiver. Hallelujah. Kaya ating basahin, ang sabi ni Jeremias dito, Jeremiah 17:9 hanggang 10. Praise the Lord. Dito po sa Jeremias 17, talata po 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama sinong makakaalam. Sa 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Amen. So, palakpakan natin muli ang salita ng Diyos. So, maliwanag ba ni mahal? Amen? Ang Panginoon ay sumisiyasat sa ating puso, mga mahal. Sabi dito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip. Aking itinarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kaniyang mga gawain. Ibig sabihin, mahal, tayo'y aharap sa hukuman ng Diyos. Amen? Sinisiyasat tayo ng Diyos kung anumang nandito sa ating puso at isip. Sapagkat galing sa puso, mga animal, lumalabas sa ating isip. Amen? So, importante talaga malinis sa ating puso. Pag malinis sa ating puso, lumalabas sa ating labi, isip, malinis. Pag lumalabas dito, praise the Lord. Ang lahat masigolo, praise the Lord. Amen? Kahit linalait ka na, pag malinis ang puso mo, paglabas sa isip mo, paglabas dito, praise the Lord, Brad. Amen. Bakit? Malinis ang puso mo. Amen. Ang lahat magsigolo, praise the Lord. Katulad sa katawan ng ating mga pastor. Ninanakawan pa sila. Mahal. Kinuha lahat. So, nahuli ng mga workers. Nalabas ito nagpupuri doon sa taas. Nahuli. So, may pintura. May pintura doon. Nagpipintura yung mga beloved workers natin doon sa pastoral. Nahuli yung magnanakaw. Binuhusan nila ng pintura. Nagalit ang mga pastor. Sabi nila pastor, paliguan nyo, bihisan, pakainin. Binigyan pa ng pera. Bakit? Ginawa ng mga pastor yun. Dahil malinis ang kanyang puso. Amen? So, silbing halimbawa ang ating parents in the Lord sa atin, mga naman. Ang lahat masigolo, praise the Lord. Pinagalitan yung mga workers. Amen? Pag marumi pang puso ng mga pastor, tatawag na ng pulis, pakulong, pamultahin. Subalit malinis ang kanyang puso, wala siyang hangarin nga masama. Binihisan, pinakain. Amen? So, palakpakan natin muli ating salita ng malapay noon. Bakit, mga inimal? Sapagkat galing sa puso, lumalabas, makahawa sa tao. Amen? So, ating basahin yung last verse natin, mga inimahal.
Praise the Lord. Dito sa Matthew 15, City hanggang 9, jump to 17:20. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat nga Mateo, kabanata 15, ang talata po 7 hanggang 9, then talon sa 17 hanggang 20. Ito po kasabi, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Dito sa 17, hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggaling at siyang nangakahawa sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pagpangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan na pagpamumusong. Sa 20, ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan natin salita ng Diyos. Sa lahat, magsigaw lang, praise the Lord. So, tandaan po natin itong last verse natin, mga nimahal. Amen. Kaya ito ang tandaan natin, mga nimahal, itong last verse natin, mga nimahal. Kaya sabi nga, mga nimahal, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng galing at siyang nangakakahawa sa tao. Amen? Lahat masigaw, praise the Lord. Sa 19, anong sabi? Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip. O, sa puso pala nanggagaling ang masamang pag-iisip, mga animal. Amen? Pag marumi ang ating puso, masama ang ating pag-iisip. Marumi din ang ating pag-iisip. Pag malinis sa ating puso, malinis din ang ating pag-iisip. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen? Kasi sabi dito, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan. Amen? Kailangan pala mga animal, pag may nakita tayo, wag natin i-conclusion agad. O si sister, si brother, nandoon. I-compare muna natin, kausapin muna natin si sister o si brother nakita natin. Lahat magsigaw, praise the Lord. Kung totoo ba na gumagawa siya ng bagay na yan? O hindi. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. I-compare man natin, i-kwan natin muna bago natin isiwalat, bago natin isabi sa iba. Lahat magsigaw, praise the Lord. Para kung matisod si brother, si sister, dahil lang diyan, sino mananagot sa kaluluwa? Ikaw din. Amen. So mag-ingat po ang bawat manampalataya. Mag-ingat po tayo. Amen. Sa pagsalita, sa pagsumbong, kaya ang ating mga bilabid na Peres, the Lord, mga animal, kung maraming magsumbong mga animal, ilang outreaches sa buong mundo, nagsusumbong, pero hindi sila agad nagkonklusyon. Inihimay-himay, mga animal, tinitimbang-timbang, kung totoo ba hindi. Kung totoo man, nandiyan yung pagpakumbaba, nandiyan yung pagpapatawad. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. Maging man sa beloved children, mga animal, maraming sumbong, sa lahat ng manggagawa, nangasiwa, sinisiraan doon, mga animal sa kanila. Pero, tinitimbang-timbang nila. Ganyan talaga ang buhay ng malinis na puso. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen.
Hindi agad nagkonklusyon, oh, sige, para out ka na. Hindi ka karapat-dapat. Wala ka sa kanila yon. Lahat masigaw, Lord, praise the Lord. Oh, sige, hindi ka na makatayo. Kasi wala ka sa kabanalan. Lahat masigaw, Lord, praise the Lord. Pinangunahan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Lahat magsigaw, Lord, praise the Lord. So, kailangan pala mag-ingat tayo, mga animal. Kaya sabi dito sa 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao, datapwat ang kumain, hindi manghugas ng kamay, ng mga kamay, mga marami, ay hindi nakakahawa sa tao. Amen? Bakit sinabi ng Diyos ito? Sapagkat yung mga parisyo nagpakapalinis sa kanilang sarili, nakita yung mga alagad ng ating dakilang Diyos galing sa pagod, diretso agad kukuha ng pagkain, nagsubo ng tinapay sa kanilang kamay, sa kanilang bibig. Sabi ng parisyo, o ang iyong alagad, kumain, walang panghugas ng kamay. Nakita, natanto sa ating dakilang Diyos ang kanilang puso, na sila pala ay yung marumi. Lahat masigaw, praise the Lord. Hindi pala yung alagad ng ating dakilang Diyos nga walang panghugas ng kamay, diretso kain, sapagkat ang kanilang puso ay malinis. Kaya sabi ng Malapinon, ang kumakain walang panghugas ng kamay, hindi makapahawa ng tao. Kundi, yung galing sa puso. Ang lahat magsigaw, praise the Lord. Pag kumain tayo, walang panghugas daw, sabi ng Malapinon, diretso lang doon sa, pag magdumi tayo, diretso lang doon sa kubita. Amen. Kaya mga animal, tandaan po natin itong pag-aralan natin ngayon. Nawa, mananatili sa ating puso ito. Lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. Nga itong 2025 incoming mga animal, nga wala na ito. Puro na malinis ang ating puso. Pag malinis ang ating puso, mga animal, tandaan po natin mga animal, pag malinis ang ating puso, bawat isa sa atin dito, mga animal, lalago ang banal na gawain dito, mga animal. Marami pang kaluluwa. Tatawagin ng Diyos, pag malinis ang bawat isa sa atin dito, isa lang ang hangarin natin, nga magligtas sa kaluluwa, nga wala nang iba, mga animal. Walang reservation, mga animal. Basta malinis ang ating puso. Yun ang tinuturo ng beloved children and beloved parents in the Lord. So, lahat magsigaw, praise the Lord. Amen. So, tumayo po tayo, mga animal. Ating awiting itong mga animal, nga ating pagbulay-bulayin sa ating puso sa oras nito. Ang awiting ito, mga animal. Hallelujah. Praise the Lord. So, itong tandaan natin, ang ating puso, masama talaga. Kailangan talaga mga minamahal, sa oras, sa araw na ito, unti-unti na natin, hallelujah, alisin, hallelujah, ang mga masamang nasa ating puso. Hallelujah. So sa oras nito, umawit po tayo habang maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa hapong ito. I-express natin, mga mahal. Hallelujah. Doon nalulugod ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. That's Jesus. Puring ka, that's Jesus. Hallelujah. Umawit tayong lahat, mga mahal, sa ating malapeno. Hallelujah. 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 Jesus. Puring ka, Jesus. Hallelujah. Kailangan ko. Hallelujah, Jesus. Ang pag-ibig mo. Yes, Lord. Purihin ka, Jesus. Kabagan mo ako. Yes, yes, Jesus. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Hallelujah. Purihin ka, Jesus. Hallelujah. Kailangan kita. Kaya sabihin natin, Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Pag-ibig mo, Jesus, nabagan mo ako. Hallelujah. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Yes, Lord, puring ka, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Lord, hallelujah.
sa'yo. Hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Hallelujah. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Hallelujah, Jesus. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maguhin mo. Lord, hallelujah. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Lord, purihin ka, Jesus. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. Linisin mo, Purihin ka, yes, yes. gamitin mo, Hallelujah. ayon sa nais mo. Hallelujah. Linisin Yes, mo yes, Jesus. ang puso ko, Yes, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, Habang naramdaman natin presensya ng Diyos, patuloy tayo umawit sa Diyos sa ating malapangin sa hapong ito. Hallelujah! Das Jesus. Habang narito ang presensya ng Diyos sa oras nito, samantalahin natin sa oras nito, mga minamahal. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah! Yes, Linisin Jesus. mo, Hallelujah. gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah, purihin ka, Jesus. Hallelujah. Kaya ayon sa ating inaawit, linisin, hallelujah, ng ating Panginoon, ang ating puso, para tayo ay maglilingkod sa Kanya. Hallelujah. At baguhin niya ang ating puso. Hallelujah. Kaya sa oras nito, mga inimahal, habang narito pa ang presensya ng ating Panginoon, hallelujah, hallelujah sa hapong ito, hallelujah, Jesus. Hallelujah, manalangin tayo sa ating pangkalatang panalangin sa oras nito. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Humingi muna na tayo ng kapatawaran, sama tayo nagkukulang, nakakasala, nakakamali sa isip, sa salita. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras nito, manalangin tayong lahat, mga inimahal. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. O pagpalang Ama, malapay na Jesus. Hallelujah. Narito kami sa oras nito, malapay noon. Lubos kami, nagpapasalamat sa iyong biyaya at pagpapala, pinagkaloob mo sa amin sa kalakasan. Hallelujah, sa pag-iingat mo sa bawat yugto, sa bawat araw na aming buhay. Maging sa aming mga kakanin sa bawat araw, pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa lahat ng biyaya na mahal, Panginoon.
Higit sa lahat sa pagligtas mo sa amin, Malapaynon. Kaya sa oras nito, aming hiningi sa iyo, Malapaynon, nga linisin mo palagi aming mga puso, isip, hallelujah. Likhain mo kami ng malinis na puso at baguhin mo kami, Malapaynon. At panghawakan mo kami, Malapaynon, hanggang sa iyong pagbabalik dito sa bundok ito, hallelujah. Kaya ito po, samot dalangin namin, saunat dalangin, pagluhod ng mga pastor, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga mahal, ilihas natin ang ating sarili sa oras nito. Sa mga parte ng ating katawan, may karamdaman, ilagay natin ang isang kamay natin, ang isa itaas natin. Problema sa pamilya, dalawang kamay. Problema sa financial, dalawang kamay. Kaya sa oras nito, bananggitin natin ang anumang uri ng karamdaman narito sa atin. Kaya sama-sama natin ito. Hallelujah. Manalangin tayo. Hallelujah. Hallelujah. Banggitin natin sa unat talangin pagluhod na pastor. Hallelujah. O dakilang Ama, Malapaynon Jesus, narito kami muli. Malapaynon lahat ng uri ng karamdaman ng mula sa aming budbunan ng aming ulo hanggang sa aming talampakan ng aming mga paha. Sa unat talangin pagluhod na pastor, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, problema, cast out the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Arthritis, high blood, lumas ka sa pangalan ni Jesus, cast out the name of Jesus. Hallelujah. Problema sa pamilya, problema sa financial, trabaho, cast out the name of Jesus. High blood, cancer, leukemia, arthritis, cast out, sakit sa katawan, sakit sa likod, sakit sa kasukasuan, lahat ng uri ng karamdaman, problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out the name of Jesus. Bisyo, cast out the name of Jesus. Hallelujah. Pride sa puso, isip, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ay manimahal, tumayo tayo tayo at talon tayo tatlong bisis. Sigaw na hallelujah. Praise the Lord bilang point of contact sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At God bless you po mga nimahal. Praise the Lord. So, let's na po tayo mga nimahal. Hallelujah sa